Kumusta po kayo mga kaibigan? Isang gabi po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kaibigan na sa ibang panig ng daigdig. Isa pong pangungumusta ang akin pong pinapaabot sa inyo. At sa oras pong ito, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan na naman po ako ng oras at pagkakataon na makapagbasa po ng salita ng ating Panginoon. At ganoon din po kayo. Alam ko po na nagbabasa din kayo at nakikinig. So lahat po tayo ay interesado po sa salita ng ating Panginoon. At sa gabay, patnubay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo ay atin na po nga ituloy mga kaibigan ang aking pagbabasa. Babasahan ko po kayo patuloy at ang day 50 na po natin ngayong gabi o ngayong araw, po. Kaya inaanyayahan ko na po kayo na buksan na po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomio chapter 7. Kahapon po ay natapos po tayo sa 5 and 6 at ngayon po ay nasa chapter 7 na po tayo. Ang title po nito, Bayang Itinalaga kay Yahweh. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergesyo, Amoreo, Kananeo, Perizeo, Heveo at Hibusyo, mga bansang mas malakas at malaki kaysa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong makikipagkaisa sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang mga anak nila pagkat tiyak na hihikayatin nila ang inyong mga anak upang tumalikod kay Yahweh at sumamba sa kanilang Diyos-Diyusan. Kapag nagkagayon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Gibain ninyo ang kanilang mga altar, putulin ang kanilang rebulto, ibagsak ang kanilang asera at sunugin ang mga imahin. Kayo ay bansang nakatalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya at ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya, hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito, ang bunga ng pagsunod. Kung susundin ninyo ang mga kautusang ito, tutok din naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin, pagpapalain at pararamihin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Kayo'y pagpapalain niya ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao, maging hayop. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipasasakop niya sa inyo. Huwag ninyo silang kaaawaan, huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Huwag ninyong ikabahala kung paano ninyo malulupig ang mga bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanilang dami at lakas. Alalahanin na lamang ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa buong Ehipto, ang malalagim na salot na kanyang ipinadala
at ang mga kababalaghang ipinamalas niya ang ialis niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinatatakutan ninyo. Sila'y paghaharian ng matinding takot hanggang sa malipol, pati yaong mga nakapagtago sa inyo. Hindi kayo dapat matakot sa kanila pagkat kasama ninyo si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Unti-unti silang lilipulin ni Yahweh, hindi sila uubusin agad at baka hindi ninyo makaya ang mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipasasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila'y lilituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang malipol. Ipabibihag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Isa man sa kanila'y walang makalalaban sa inyo. Susunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pag-iimbutan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon, pagkat siyang magiging patibong na inyong kahuhulugan, dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, pag iyon ang magiging dahilan ng pagsumpa niya sa inyo. Lahat ng tulad noon ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Chapter 28 po, Deuteronomio chapter 28, ang masaganang lupain. Sundin ninyong mabuti ang mga kautusan ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipagkilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuutan ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y itinutuwid niya kung paano itinutuwid ng ama ang anak. Kaya matakot kayo, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain upang sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso. Ang mga burol, mananagana kayo roon sa lahat ng bagay at pupurihin ninyo si Yahweh dahil sa mga ginawa niya roon. Babala laban sa pagtalikod kay Yahweh. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y namumuhay ng nanangsagana, nakatira na sa masaganang tahanan, ay magagarang tahanan at marami ng alagang hayop, at marami ng natipong pilak at ginto, huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain din ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo, kaya huwag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo, at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan,
Ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw kung hindi ninyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad ng nangyari sa mga bansang ipinalipol sa kanya ni Yahweh. Chapter 9. Itataboy ni Yahweh ang mga taga-Kanaan. Dinggin ninyo mga Israelita, ngayong araw na ito tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang malakas kaysa inyo at ang mga lungsod na napaliligiran ng matataas na pader, malalaki at matataas ang mga taga-roon, mga lahi ni Anak. Hindi kaila sa inyo ang kasabihang walang makalulupig sa angka ni Anak, ngunit alamin ninyo na si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Siya'y parang apoy na nakatutupok at sila'y pupok sa inya. Kaya madadaig ninyo sila at maitataboy tulad ng kanyang pangako. Kung sila'y maitataboy na ni Yahweh, huwag ninyong isa sa loob man lamang na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh pagkat sila'y masama. Hindi dahil sa kayo'y matuwid, kaya ninyo kakamtan ang lupaing yaon. Itinaboy nga sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Horeb. Dapat ninyong malamang ibinigay sa inyo ang lupaing ito, hindi dahil sa kayo'y mabuti, ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit sa inyo si Yahweh nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Ehipto hanggang ngayon, wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Noong kayo'y nasa Horeb, ginalit ninyo ng labis si Yahweh at talagang pupuksain niya kayo nang ako'y umahon sa bundok at ibigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kanyang tipan sa inyo. Nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at gabi. Hindi ako kumain at uminom. Ibinigay niya sa akin ang 2 tapyas na batong sinulatan niya ng lahat ng kanyang sinabi sa inyo mula sa naglalagablab na apoy ng nang kayo'y nagkakatipon sa may paanan ng bundok. Pagkalipas ng 40 araw at gabing nanatili ako, ay pananatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas ng bato. Sinabi niya sa akin, puntahan mo agad ang bayan mo pagkat sila'y nagpakasama. Lumihis sila sa daang itinuturo ko sa kanila, gumawa sila ng larawan at iyon ang sinasamba nila. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Lilipulin ko sila para mapawi na ang alaala nila dito sa lupa at sa iyo ko na pagmumulain ang isang bagong bansa na malaki at makapangyarihan kaysa kanila. Bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok, dala ang 2 tapyas ng bato. Nang dumating ako sa inyo, nakita ko ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh. Gumawa kayo ng guyang ginto at lumihis sa daang ipinatutunton niya sa inyo. Dahil dito ipinukol ko sa lupa ang 2 tapyas ng batong dala ko at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos, nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh sa loob ng 40 araw at gabi. Sa buong panahon yaon, hindi ako tumikim ng kapagkain o inumin dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na ikinagalit ni Yahweh. Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya ay puksain kayo. Mabuti na lamang at dininig niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at ibig na rin niyang patayin, kaya idinalangin ko rin siya. Pagkatapos kinuha ko ang guyang ginawa ninyo, sinunog ko ito at dinurog na parang alabok, saka ito ibinuhos sa batis na nagmumula sa bundok. Muli ninyong ginalit si Yahweh nang kayo'y nasa Tabera, Masa at Kibrot Hatava, nang kayo'y pinalalakad na niya mula sa Kadesh Barnea upang sakupin ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniwalaan at pinakinggan.
ni pinakinggan man, ano pat sa simula pa lamang ay lagi ninyo siyang sinusuway. Nagpatira pa nga ako sa kanyang harapan sa loob ng 40 araw at gabi, pagkat sinabi niya sa akin, kayo'y pupuksain niya. Ito ang dalangin ko sa kanya, Yahweh, huwag ninyong pupuksain ang bayang nilagay ninyo at inialis sa Ehipto sa pamagitan ng walang kapantay na kapangyarihan. Alalahanin na lamang ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo ng mga taong ito ni ang kanilang kasamaan o kasalanan sa inyo. Huwag kapag sila'y pinuksa ninyo, sasabihin ng mga taong ipasasakop ninyo sa kanila na ang mga Israelita ay dinala ninyo sa ilang upang puksain, hindi ninyo sila mahatid sa lupaing ipinangako ninyo. Kaya napupuot kayo sa kanila, sila'y inyo, pagkat kayo ang nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pamagitan ang inyong kapangyarihan. Ayan, mga kaibigan, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nagsimula sa 7, 8, 9. At may oras pa po tayo. Atin pong tignan itong chapter 10, ang ikalawang pagsulat sa kautusan. Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, magtapyas ka ng 2 bato tulad noong una at gumawa ka ng kabangyari sa kahoy. Pagkatapos umakyat ka sa bundok, isusulat ko sa 2 tapyas na bato ang nakasulat sa unang 2 tapyas na binasag mo. Pagkatapos itatago mo sa kaban. Kaya gumawa ako ng kabangyaring akasya, tumapyas ng 2 bato tulad noong una at ako'y umakyat sa bundok. Isinulat nga ni Yahweh ang 10 utos sa 2 tapyas na batong dala ko, saka ibinigay sa akin. Ang 10 utos na ito ang sinabi niya sa inyo mula sa naglalagablab na apoy, samantalang kayo'y nagkakatipon sa paanan ng bundok, at ako'y nagbalik mula sa paanan at nilagay ko sa kaban ang 2 tapyas ng bato tulad ng utos sa akin ni Yahweh. Ang mga Israelita ay naglakbay mula sa Jaskan hanggang Mosera. Doon namatay at inilibing si Aaron, ang anak niyang si Eleazar ang pumalit sa kanya bilang saserdote. Mula nooy nagtuloy sila sa Gudguda at sa Jotbata, isang lugar na may maraming batis. Doon pinili ni Yahweh ang mga Levita upang maging tagabuhat ng kaban ng tipan, makatulong sa paglilingkod sa kanya at magpuri sa kanya tulad ng ginawa nila ngayon. Dahil dito wala silang kaparte sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ang para sa kanila ay si Yahweh tulad ng pangako niya. Tulad noong una, 40 araw at gabi akong nanatili sa bundok at dininig naman ako ni Yahweh. Dahil dito hindi na niya itinuloy ang balak na pagpuksa sa inyo. Sinabi niya sa akin na pangunahan kayo sa paglalakbay at pagsakop sa lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Ang nais ni Yahweh, bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad sa kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang kanyang mga kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at bato at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may
naging taga-ibang bayan sa Ehipto, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ihayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang lahat ninyong pag-uukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno upang pumunta sila sa Ehipto, ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Medyo pumipiyok-piyok ang inyong Nanay Rayleigh kapag tumataas po ang ating acid. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Alam niyo mga kaibigan mo, hindi ko na iisa-isahin ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Lahat po ng sinabi ni Moises, ayun po ang ipinasasabi ng Panginoon sa mga Israelita. Di po ba ang nais lang naman ng Diyos ay sumunod sa Panginoon, makinig, mamuhay na tama sa harapan ng Diyos. Kumbaga sundin lang talaga at wag lang talagang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun lang naman ang hinihiling ng Panginoon niya, talagang kung ano yung instruction ng Panginoon at kung ano po yung tuntunin ng Diyos, yung mga nakasulat sa tapyas na bato na noong una ay nadurog dahil gumawa na po ng mga bagay na hindi tama ang mga Israelita. Gumawa na po sila ng guya, parang baka na forma, at ginawa po nilang Diyos-Diyosan at kanila pong sinamba at niluhuran. Kaya po nagalit si Moises nang bumaba, nakita niya. Kaya nga po nadurog yung dalawang tapyas ng bato na naroon po ang salita ng Panginoon, uutos ng Diyos. At dahil pa rin sa pag-ibig ni Moises sa kanyang mga kababayan sa mga Israelita, ay umapila pa rin siya sa Panginoon na wag naman Lord, wag naman. Kasi baka isipan ng mga taga-ibang bayan na pinapunta nyo ang Israel sa ilang upang doon ay Israelita para doon sila patayin. So kumbaga pinagbigyan ng Diyos ang request ni Moises at nakakatuwa po kasi kung isipin natin, wala nang hahanapin pa ang mga Israelita divine protection, saganang lupa, may mga tubig, may mga inumin, kumbaga lahat na ng pangailangan nila ay naroon na. Kung doon nga sa 40 years ng kanilang paglalakbay ay iningatan po sila ni Yahweh at i-provide ng Panginoon ang lahat ng kanilang pangailangan. Minsan naisip ko, bakit ba kailangan pang mainis ang mga Israelita na wala ng bakit hindi pa bigyan ni Yahweh agad-agad ng pagkain? Yun pala nabasa natin, sinusubok ng Diyos ang mga Israelita para tumibay. Yung ugali na mainisin, kapag laging iniinis yan, ay natututo yan ng tama na pag-uugali. Kumbaga ay mayroon palang mga dahilan ang Diyos, kaya lagi na lang akong naiinis. Kumbaga mga bagay na nararanasan ng isang tao ay kapahintulutan ng Diyos kasi may itinuturo ang Panginoon. Isa na nga po, habang tinuturuan tayo ng Diyos ay meron po tayong natututunan. Kasi kung wala po tayong natututunan ay wala po, baliwala. Anytime po pwede po tayo mapahamak. Kasi kung wala po tayong natutunan mula sa salita ng Diyos, posible na may natutunan tayo sa ating sariling kalooban at kagustuhan at sa mga tao sa ating paligid. Pero yung natuto tayo sa salita ng Diyos ay hindi po natin nagawa. Kaya salamat po sa Panginoon dahil wala pong ibang hangad ang Diyos, kundi ang mga Israelita ay magpakatino, sumunod sa Panginoon at gawin ang mga bagay na niyanais ng Diyos na makita sa kanilang mga buhay. Wala po andun na po lahat. Andun ang kasaganaan kahit man sa mga malalaking mga lahi ng mga tao ay pinapadigma sa kanila ni Yahweh para umalis doon sa lupain na yun. Dahil yung lupain na yun na kung saan naroon yung mga higante ay para talaga yun sa mga Israelita. Kasama po yun sa ipinangako ng Diyos. Kaya kumbaga huwag kayong matakot kahit gaano man ito katindi kapag si Yahweh naman ang kasama ng isang tao habang nasa digmaan. Kahit ako man talagang hindi ko maiisip na ako'y tatamaan kasi yung divine protection ng Diyos
ay nasa akin, ano po. So kung patuloy po tayong gumagawa ng tama, mabuti, at hindi po natin nilalabag ang salita ng ating Panginoon, natural, ang divine protection ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang guidance ng Diyos, ay talagang sa atin po, kumbaga, suma sa ating lahat. Yan po ang katotohanan. Pero kapag lumabag, sabi po dito sa last part na aking binasa, kapag lumabag, ay mamamatay, mapapahamak, at magagalit si Yahweh. Ayan po ang wag nating mangyari sa buhay natin, na kapag magalit si Yahweh, ay nako po, wala na. Pag binawi niya ang buhay doon sa panahon na tayo po ay nasa mali na kalagayan ng spiritual life natin, ay goodbye langit na, tiyak po sa impyerno na ang punta. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po sa gabing ito ay meron po tayong naunawaan sa bawat salita na ating binabasa, at pwede nyo pa rin po yung balik-balikan hanggang sa maunawaan nyo po ang salita ng Diyos. Nakakatuwa po kasi sa sa title pa lang nitong chapter 7, bayang itinalaga kay Yahweh. Grabe po, favor. Imagine, itinalaga kay Yahweh at tinanggap ni Yahweh, at kanyang sinabi na, akin ito kumbaga bayan ko to So kapag kanya, iingatan niya talaga at pagpapalain. So yun po ang kagandahan ng itinalaga. Kaya nga po, kapag naghahandog ng baby, naalala ko yung paghahandog. Ang hinahandog sa Diyos, Panginoon, iyon na ang batang ito. So, yun po pala, napakahalaga po yun. Kailangan yung bata ay lumaki na sumusunod na rin sa salita ng Diyos. Kaya kailangan talaga ang mga bata ay i-dip na sa salita ng Diyos ang kanilang puso, ang kanilang pandinig, ang kanilang buhay. At dito po ay mayroon pang ang bunga ng pagsunod. Kita niyo po, may bunga ng pagsunod. Ano ba ang bunga ng pagsunod? Ay buhay na walang hanggan at biyaya. Lahat ng labanan ay ang Diyos po ang ating kasama. Kaya nga po na ipapanalo natin ang labanan. Ang 8 naman ay masaganang lupain. Grabe po ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita, at ito ay babala laban sa pagtalikod. Ayan, warning. Kumbaga, okay, tingnan nyo to Kasi sinasabi ni Moises, ito ang sinasabi ni Yahweh. Wag niyo itong lalabagin, kasi talaga naman, padadalhan kayo ni Yahweh ng mga salot at kayo kanyang papatayin. Parang may mga ganun po, para praise lang po yan. Meron po dito, itataboy ni Yahweh ang mga taga-Kanaan. Ultimo yung mga nakatira na doon ng kung ilang taon na, itataboy pa ng Panginoon para maibigay lamang sa mga Israelita na kanyang minamahal ang lupain iyon. Tapos meron pa dito, naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Horeb. Ayan, naghimagsik na naman. Pero bawat paghihimagsik ng mga Israel, si Moises ang lumuluhod, umaapila kay Yahweh na, ay Lord, wag naman po. Yan, alang-alang na lang kaya Jacob, kay Isaac, kumbaga kay David, kumbaga yung mga lingkod mo, Panginoon, alalahanin mo na lang at patawarin mo na itong kanilang mga kaapu-apuhan, itong huling henerasyon ng Israel. Tapos meron pang ang ikaluwang pagsulat sa kautusan, yun nga po, yung tinapyas muli na bato. Kasi yung unang kautusan ay nadurog po yan. Si Moises naman, may pabugso-bugso kasing karakter Nung sinabi na Panginoon na pumunta ka doon sa batong yun at magsalita ka, ginawa naman niya, hinampas na naman niya ng tungkod ni Aaron. At dito na naman ay may pabugso-bugso naman siyang ginawa. Hinampas niya sa lupa yung bato na nandoon po yung commandments ng Panginoon. Kaya nagkanda durog-durog, buti na lang ang Diyos ay mapagpatawad at binigyan naman siya ng panibagong tapyas ng bato upang doon na po isulat ni Yahweh ang kanyang mga tawag dito kautusan, at yun ay hindi na mapapahamak, hindi na maitatapo ni Moises, kasi meron na silang lalagyan ang kaban ng tipan. Kumbaga talaga ang Diyos ay ino-organize, iniingatan ng Diyos yung kanyang salita, kasi yung kanyang salita ay hindi nagbibiro. Ang salita ng Diyos ay hindi po kwela, hindi po comedy, kundi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan
Andyan po, kumpleto po yan. Andyan po yung pagtuturo. Andyan po yung warning. Andyan po yung blessing. Andyan po yung mga pangako. At andyan po yung pagtutuwid sa buhay ng isang tao. Ang salita po ng Diyos, ang ginagamit ng Panginoon para po ituwid ang mga tao, para po itama ang landas, tama ang ginagawa, tama ang pag-iisip, tama ang pamumuhay. Kaya nga po ito nga mga Israelita ay napakapalad kasi direkta. Naririnig pa nila ang boses ni Yahweh doon sa ating mga nabasang ibang chapter. Tapos si Moises ay talagang up to date ang mensahe ni Yahweh through Moises at talagang iniisa-isa ni Moises na ipaunawa sa kanila. Abay, saan ka pa bilang isang anak ng Diyos? Diyos ko po, siguro kung ako araw-araw makarinig ng boses ni Yahweh, ay Diyos ko, hindi ko na pangangarapin pa na gumawa ng mali sa aking buhay. Kumbaga, napakapalad po ng mga Israelita nung panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay narito pa sa lupa. Kaya mga kaibigan, tayo po ay magpatuloy na sumunod sa salita ng Diyos upang hindi po tayo makaranas ng parusa at patuloy po nating maranasan ang kasaganaan ng buhay. Tandaan po natin, hindi po lamang tayo after sa mga material na bagay o sa mga kung ano pa mga bagay dito sa mundo, kundi salamat sa Diyos kasi ang ating pinapangarap na ipinangako ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon ngayong gabi. Nawa po ang pagsunod natin sa Diyos ay seryoso upang sa ganon ang kanyang pangako sa mga anak ng Diyos ay matanggap po nating lahat. Wala pong iiyak dahil walang bigas, walang pera. Hindi po iyak dahil malapit na ang Pasko. Wala pang mga bagong damit, bagong sapatos ang mga anak, lalo na po ang mga bata. Pero tandaan po natin, kapag tayo po ay tapat sa salita ng Diyos, tapat tayo sa Panginoon, at patuloy tayong sumusunod sa Diyos kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ang Diyos po ay nakatingin lang dito sa daigdig. Kasing dami man ang bituin sa kalangitan, ang dami ng tao, at kasing dami man ang buhangin sa karagatan, kitang-kita po yan ng Diyos ang bawat kalagayan ng tao. Kaya wag po tayong malungkot kasi wala pa naman po ang Christmas time. Ang Diyos po ay hindi nagpapabaya, ang Diyos po ay hindi madamot. Kailangan lang po nating sumunod, manalig at mamuhay po ng naaayon sa kalooban ng Panginoon at patuloy tayong lumakad sa katuwiran ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, kung gusto po natin ng blessing o pagpapala, wala po tayong ibang gagawin kundi ang magpakatino sa harapan ng Panginoon, sumunod sa Diyos at gawin ang mga bagay na iniutos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ayan, hanggang dito na naman po natin tatapusin ang ating daily Bible reading. Gaya na sinabi ko kanina, nasa day 50 na po tayo. 50 days na po tayo purihin ang Panginoon. Dahil ang Diyos po ay napakabuti, tayo po kanyang ginagabayan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta. Salamat sa pakikinig. Salamat O Lord, sa buhay ng aking mga kaibigan dito sa YouTube na laging nakakakita ng aking mga ina-upload na mga videos, lalo na ang iyong salita. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig ng mga salita ng Diyos. Napakarami pong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos dito sa social media. Dalhin niyo po silang lahat sa mga full gospel, yung biblical, galing sa Biblia, ang ipinapangaral. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa gabing ito. Patuloy niyo po kami samahan, gabayan sa amin pong pansamantalang pagpapahinga ngayong gabi. Ganun din ang aming buong sambahayan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng ating mga kaibigan dito sa YouTube. Dito po sa aking channel, ang Really Mix Content, na kung saan ay dito po nila napapakinggan ang aking Bible reading. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Dito na po ako magpapaalam muna at kita-kita po tayo sa araw na bukas. Bye!